Ito po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid, kasi makakapakinig na naman tayo ng salita ng ating Diyos. I pray na mag-focus po tayo ulit sa pag-aaral, pakikinig at pagbabasa ng Word of God. Pero bago tayo mag-start mga kapatid, tayo po ay manalangin muna. Samahan niyo po ako, magsiyuko tayo. Ama namin na nasa langit, aming amang makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Amang muli kami nagpapasalamat sa umagang ito dahil pinagsama-sama mo na naman po kami para makinig, mag-aral ng iyong mga makapangyarihang salita. Lord, muli mo kaming samahan, turuan, gabayan, Lord. At I pray na maging maayos yung aming pakikinig ng iyong salita. Walang maging distraction, walang maging anuman, Lord God, na hindi magandang mangyari, Lord God, para makapag-focus kami. I pray maging maayos din yung aming mga signal, Lord God, sa pakikinig, panunood ng iyong salita ngayong umagang ito. Samahan mo rin po ako, turuan, gabayan, Lord God. I pray mag-focus po ako sa pag-share ng iyong salita, O God. I pray na lahat ng lalabas, lahat ng aking sasabihin, Lord, ay galing lamang po sa iyong salita. Muli, Lord, salamat dahil ito ay kagustuhan mo na kami makinig, mag-aral. Kagustuhan mo na kami magbahagi ng iyong salita. Kaya naniniwala po kami, Lord, kasama ka namin mag-aaral ng iyong salita. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihang pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Mga kapatid, bago ulit ako mag-share ng aking sharing ngayong umagang ito, ay invite ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel ngayong umagang ito na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po yung aking mga videos, at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, hapon sinare ko sa inyo ang Romans chapter 1, verse 16 and 17 po, na sinabi nga ni Apostol Paul dito na hindi ko ikinahihiya ang magandang balita tungkol kay Kristo, dahil ito ang mga kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo na tayo doon. At 17, sabi po rito, sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paano itinuring ng Diyos na matuwid ang tao. At ito'y sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Ayon nga sa kasulatan, sa pananampalataya mabubuhay ang matuwid, sa pakikinig at sa pagsasabuhay at sa pananampalataya doon sa salita ng ating Diyos. Doon tayo mabubuhay lahat mga kapatid. At dito ituloy po natin ito dito po sa verse 18, no? Kung saan po tayo abutin ng pag-aaral ngayon. Napakaganda po nitong Romans chapter 1. So sabi po sa verse 18, ipinahayag ng Diyos mula sa langit ang kanyang puot sa lahat ng kasamaan at kalapastangan ng ginagawa ng mga tao, na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. So ulitin natin, ipinapahayag ng Diyos mula sa langit ang kanyang puot
sa lahat ng kasamaan at kalapastangan ng ginagawa ng mga tao na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. Yung mga pagkakamali natin, yung mga kasalanan nating nagagawa, even alam natin na may Diyos, alam natin na nandyan si Lord na nakatingin sa atin, naririnig, nakikita niya, basa niya yung puso at isipan natin, pero patuloy pa rin ang tao sa kasalanan. Kaya hindi nalalaman ng mga tao ang katotohanan. Ano yung katotohanan na gustong malaman natin ng Diyos? Una, na ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa. Ang Diyos ang nagbigay buhay sa ating lahat. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Unang-una na, yung buhay natin. Pangalawa, yung pagkain natin para lumakas tayo. Even yung kinabubuhay natin, mga kapatid. Kaya maayos yung buhay natin dahil yan sa Diyos. At yun ang katotohanan. Dahil wala naman tayong pag-aari sa mundong ito. Wala tayong magagawa sa mundong ito. Kung wala ang Diyos, wala rin tayo dito sa mundong ito. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Na kapag tayo nanalangin, ipagkakaloob niya yung ating hinihiling, manampalataya lang tayo. Magiging maayos ang lahat. Gaano man kalaki yung ating problema, pinagdadaanan, kung lalapit tayo sa Diyos at mananampalataya na yung mga sinabi natin, inilapit natin, hiningi natin sa Kanya, ibibigay niya yun. Kasi mahal tayo ng ating Diyos. Yan ang katotohanan. Nagmamahal ang Diyos. At ang katotohanan na to, nalaman na to ng mga tao noon pa at hanggang ngayon sa pamamagitan nga ng salita ng ating Diyos na ating naririnig. Noon narinig na nila to, nalaman na nila to. Maraming propeta, apostol ang nagsabi tungkol sa katotohanan. Sabi nga sa verse 19, sapagkat ang katotohanan tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila dahil inihayag ito sa kanila ng Diyos. Di ba? Nalaman na nila. At ngayon sa pamamagitan din ng salita ng ating Diyos na ating naririnig na babasa sa Bible, ay hinahayag din sa atin yung katotohanan. Ulitin ko lang na ang Diyos ay makapangyarihan. Siya lahat ang gumawa. Siya ang gumawa ng langit at lupa. Lahat ng nakikita natin dito, halaman man yan, hayop man yan, o ano man, gawa yan ng Diyos. At yan ang katotohanan. At yung pagmamahal ng Diyos laging nandyan. Kasi maraming nangyari na noon pa, pero nandito pa rin tayo. Binibigyan niya pa rin tayo ng chance na magbago, na lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanya, sumampalataya sa Kanya, maglingkod sa Kanya. Kasi mahal tayo ni Lord. Gusto niya magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Gusto niya hindi na natin balikan yung ating mga kasalanan. At ang katotohanan, ang gusto niya, lahat tayo ay makarating doon sa Kanyang kaharian. Para sama-sama tayo doon na maayos, magandang pamumuhay. Pero yun nga, sabi nga sa verse 18, no, yung kalapastangan ng ginagawa ng mga tao na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. Dapat asamin natin ito. Ipag-pray natin na lubusan natin makilala ang ating Diyos. Ipag-pray natin malaman natin ang lahat ng katotohanan mula sa Diyos. Tungkol sa Diyos. Lalo-lalo na yung patungkol sa ating Panginoong Hesus. Na yung totoong kung bakit dinala dito ang Panginoong Hesus. Kung bakit nabuhay siya dito sa lupa. Yan ang dapat nating malaman. Yung tunay na katotohanan. Yung mga mali nating natutunan, nalaman before, dapat mawalan na yan. Malaman na natin yung katotohanan. At yan ang gustong malaman natin ng Diyos. Yung tunay na katotohanan. Verse 20, totoong hindi nakikita ang Diyos. Pero wala pa nang likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag
sa mga bagay na ginawa niya, kaya wala silang maidadahilan. Nakita na natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos. Diba marami na nagsasabi sa atin, ang galing talaga ni Lord. Nagawa niya ito. Doon na lang sa katawan natin, di ba? Yung mga nagpa-function sa loob ng ating mga katawan, gawa yan ng Diyos. Doon pa lang kamangha-mangha na. Dapat talagang purihin at pasalamatan ng ating Diyos sa ginawa niya sa atin. At hanggang ngayon, kumikilos ang Diyos at marami pa siyang bagay na ginawa. Doon pa lang alam na natin na makapangyarihan ng Diyos. At yun ang katotohanan, mga kapatid. Verse 21, at kahit alam nilang may Diyos, ulitin ko, verse 21, at kahit alam nilang may Diyos, hindi nila siya pinaparangalan o pinapasalamatan man lang. Sa halip, ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Ulitin ko, at kahit alam nilang may Diyos, tayo alam din natin na may Diyos. Diba? Alam natin yan. Walang makakapagsabi dito sa mundong ito na hindi natin alam na may Diyos. Alam natin yan. Hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man lang. Alam kong nagtithank you kayo. Pero pinaparangalan ba natin? Pinupuri ba natin ang pangalan ng Diyos? Dahil sa kanyang kabutihan, pagmamahal, sa kanyang kapangyarihan. Dapat every minute ng ating buhay, nagtithank you tayo. Nagpapasalamat tayo sa ginagawa ng Diyos. Yun lang paggising natin sa umaga. Diba? Malaking pagpapala yun sa atin. Yung malakas tayo, yung nakakakilos tayo, nakakagawa tayo. Lalong-lalo na ito. Dapat pinapasalamatan ng Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagmamahal. Dahil gusto niya maging matuwid tayo. Gusto niya maayos yung buhay natin. Gusto niya pagsisihan natin ang kasalanan natin at magbalik loob sa Kanya. Yan ang katotohanan. Yan ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Sa halip, ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan. No? Kung ano-anong mga iniisip, nagpo-focus tayo sa mga kung ano-anong bagay na walang kabuluhan. Kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Dahil sa dami ng isipin, sa dami ng gustong gawin, hindi na naitanong kay Lord, ano ba, tama po ba yung gagawin ko, Lord? Ano ba yung dapat kong gawin? Ano po ba yung gusto mong gawin ko? Diba? Yung kung ano na lang yung mga naiisip natin, yun ang ginagawa natin. Yun ang ginagawa. Yun ang pinaplano natin. At kung ano yung sariling plano natin, yun ang ginagawa natin. Kaya sabi nga rito, kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Diba? Kasi puro, minsan, palpak na yung nagagawa, pero tuloy pa rin tayo. Kaya iba na yung pag-iisip natin. Hindi na tayo makapag-focus na mag-pray, makapagbasa ng Word of God, makapag-share ng Word of God, kasi nga, sa dami ng problema, sa dami ng isipin, sa dami ng iniingat ang mga bagay dito sa lupa. No? Yan na po ang nasa isip ng mga tao. Yan yung mga nasa isip natin. Kaya dapat hingi tayo ng tulong sa ating Diyos para malinawan yung isipan, yung puso natin. Para yung plano ni God ay magawa niya sa ating mga buhay. Verse 22, nagmamarunong sila, pero lumilitaw na sila'y mga mangmang. Lalo na pagdating sa Word of God. Hindi naman talaga napag-aralan, hindi naman talaga nabasa, pero nagmamarunong. Kahit din sa buhay personal, mga kapatid. No, nagmamarunong tayo, hindi, kaya ko yan. Pag pumalpak, ano sasabihin? Lord, bakit mo ito ginawa? Nasisisi pa si Lord. Diba? Nagmamarunong sila, pero lumilitaw na sila yung mga mangmang. Ito yung dapat gawin nyo, pero hindi naman. Minsan nagsasalita ng wala naman sa Word of God. Mga kapatid, dapat alam natin ang lahat. Dapat alam natin yung katotohanan. So yan ang hihingi natin sa ating Diyos. Every day ng ating buhay, hihingi tayo ng tulong
at magpapasalamat sa Diyos. Sapagkat, verse 23, sapagkat ipinagpalit nila ang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyosang anyong tao na may kamatayan, mga ibon, mga hayop na may apat na paa at mga hayop na nagsisigapang. Diyan sila sumamba, yan yung mga ginawa nila, yan yung mga ginawa nilang Diyos-Diyosan, diyan sila nag-alay, diba? At hanggang ngayon patuloy yan, mga kapatid, may mga Diyos-Diyosan pa rin. Nagmamarunong tayo, hindi, ito yung Diyos, ganyan pa tayo, dito tayo sasamba, ito yung dapat natin gawin. Nagmamarunong, diba po? 24, kaya hinayaan na lang sila ng Diyos sa maruruming hangarin ng kanilang puso hanggang sa gumawa sila ng kahalayan at kahiyang mga bagay sa isa't isa, mga kapatid. At patuloy sa ginawa nila, mga kahalayan, no, sabi dito sa verse 24, kaya hinayaan na lang sila ng Diyos sa maruming hangarin ng kanilang puso hanggang sa gumawa sila ng kahalayan at kahihiyang mga bagay sa isa't isa. 25, ipinagpalit nila sa kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang manlilikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Yun ang pinapapurihan, yung mga gawa ng tao, di ba? Yung samantalang yung ginawang revoltong yun, yung mga pinagpira-piraso nun, yung mga natanggal, sinusunog lang, tinatapon lang yun, di ba? So dito, hinayaan ng Diyos na maging gano'n na lang ang mga tao. Kasi nga pinagpalit sa kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang manlilikha. Yung mga nilikha, ang sinamba, hindi yung lumikha ng tao, yung lumikha ng langit at lupa, yung lumikha ng ibon, ng isda, ng lahat ng bagay sa mundo. Imbis na yun ang sambahin nila, ang sinamba nila, yung wala naman talagang nagawa. Ano po? So dito, tinuturo sa atin, alamin, tuklasin natin yung katotohanan tungkol sa ating Diyos. Sumampalataya tayo, maniwala tayo, magtiwala tayo sa Diyos, at palagi tayong lumapit sa Kanya. Huwag mawawala ng pag-asa, may Diyos na buhay. Yan ang katotohanan. May manlilikha tayo na kaya niyang baguhin yung ating pagkatao, baguhin yung puso, isipan natin, yung kalalagayan ng buhay natin. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Magtiwala, ako, tayong lahat sa ating Diyos. At magiging maayos din ang lahat, mga kapatid. Magtiwala, umasa, huwag mawala ng pag-asa. Medyo late man yung dating ng ating hinihingi kay Lord, patiently, maghintay tayo. Manalangin pa rin. Hanggat wala, lalong manalangin, lalong magporsigin, lumapit sa Diyos, lalong magpakumbaba, lalong umasa. Dahil isang araw, o darating na rin ang oras, ibibigay na rin ng Diyos yung ating mga kahilingan. Yan po ang tinuturo sa atin ngayong umagang ito, mga kapatid. Maraming bagay na gustong malaman. Maraming bagay na gustong ibigay, ipaalam sa ating ng Diyos na dapat nating alamin at tuklasin para malaman natin ang katotohanan at hindi tayo maging mangmang, para hindi puro kadiliman na lang yung nasa utak at puso natin, yung puro mga bagay na walang kabuluhan. Tinuturo din sa atin na matuto tayong magpasalamat sa ating Diyos. Matuto tayong magpasalamat sa lahat ng binibigay ng Diyos sa ating lahat, mga kapatid. Ulitin ko lang, yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. Romans chapter 1 verse 18 hanggang 25 po yung aking share sa inyo ngayong umagang ito. Babalikan ulit natin bukas yung karugtong yan, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa ating narinig,
na pag-aralan ngayong umagang ito. I pray maisabuhay natin ito. Ulitin ko lang mga kapatid, I pray na alamin natin ang katotohanan tungkol sa Diyos. Muli tayong mananalangin, kayo rin, manalangin kayo kung ano yung gusto niyo sabihin. Dahil naniniwala ako, nakikinig ang Diyos. Magsiyo po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na banal, aming Diyos na mapagpatawad, mapagpala ang aming Diyos. Muli kami nagpapasalamat ngayong umagang ito sa aming narinig, nabasa at napag-aralang iyong salita. Lord God, bigyan mo po kami ng puso, isipan at pagkatao na alamin ang katotohanan mula sa iyo, Lord God. Sa pamamagitan ng iyong salita, Lord, bigyan mo kami ng kasipagan, bigyan mo kami ng wisdom para lubusan namin maintindihan ang iyong salita, O Diyos. I pray hindi lang namin ito basta mabasa, mapakinggan, kundi maisabuhay ng bawat isa. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Lord God. Salamat po sa iyong salita na nagbibigay buhay, nagbibigay pag-asa sa aming lahat. Salamat po. Salamat, Lord God, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa aming lahat. Lord, humihingi po ako, humihiling kami ngayon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. I pray mapatawad mo po kami lahat sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakamali, simula noon hanggang ngayon, Lord God. Sa aming mga nagagawang mali, patawarin mo po kami lahat. Patawarin mo po kami lahat, O Diyos. At Lord, muli mo kaming turuan, gabayan, doon sa mga dapat namin gawin. I pray na maging mabuting tao na kami para sa iyo, Lord, sa aming mga mahal sa buhay at sa aming kapwa. I pray maging maayos, masaya, masagana, payapa, Lord, ang buhay namin. Ang lahat na patuloy na nakikinig ng iyong salita, nag-aaral, naghahayag. Lord God, I pray maging maayos ang aming buhay. Maging ligtas kami palagi. Maging malakas ang loob para patuloy kami mag-share ng iyong salita, Lord God. Salamat. Lord, I pray pagpalain mo lahat ng taong sumusunod sa iyo, nakikinig sa iyo, inaalam ang katotohanan, Lord. Pagpalain mo po sila, ipagkaloob ang lahat ng kanilang pangangailangan sa buhay, Lord God. Iligtas mo po sila sa anumang kapahamakan at gawa ng kaaway, Lord God. Samahan, proteksyonan ang kanilang pamilya, kanilang mga mahal sa buhay. At ang lahat ng tao, Lord, I pray makilala ka, alamin ang katotohanan, Lord, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maraming salamat po muli, Lord, dahil ang tagumpay ko, ang tagumpay namin ay sunod-sunod. Salamat muli, Lord, sa kalakasan ng katawan, sa pagpapagaling mo sa lahat ng may sakit at karamdaman, Lord God. Dahil alam ko na nanalangin po sila, humihiling din sa iyo, humihingi din po sa iyo, Lord. Kaya I pray sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito rin ay ipagkaloob mo po sa kanila. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Father God, sa panalangin ito na nakarating po sa iyo. Salamat po dahil ito'y tinugon mo na po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa pakikipisan ng banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Napakabuti niya sa atin. Mahal tayo ng Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.